Magandang araw po. Welcome once again sa Buhay Pinoy sa Amerika. Sa episode natin ngayon, may bigyan natin ng update yung mga kababayan nating nasa California. Kung kayo ay naghahanap ng work o kaya naghahanap ng side hustle other than your primary occupation. Nung April 1st, nitong taon na to, 2024, ang FAST Act ng State of California nag-take effect na. Ano yung FAST Act ngayon? As of April 1st, fast food chains with at least 60 locations were ordered to raise minimum wage to $20 per hour. So mataas na yun. Although, pwede nating sabihin na depende sa kung saan ka nakatira, mababa pa rin yun kasi mataas ang cost of living. Pero di bali na, sa ibang areas nga ng United States, hindi ka makakakuha ng $20 per hour na wage. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung largest fast food chains in California na maapektuhan nito. Tandaan nyo, kung mai-employ ka o kung employed ka sa isa sa mga fast food chains na ito, nasasabihin ko, nababasahin ko, magte-take effect na yung wage increase mo to $20 per hour. Yay! Congratulations! Number 1. So, ang largest talaga is Starbucks. Ang Starbucks sa California may total locations, total branches na 3,106 at ito ay present sa 530 cities ng California. Baka sabihin nyo, napakarami namang cities ng California. Oo, more than 1,000 nga ang cities ng California. Pero ang Starbucks, nasa 530 cities lang siya. The second fast food chain is Mary's Gun Crackers. Ang kanyang branches ay 2,190 at present ito sa 476 cities in California. Ang number 3 ay Subway sandwiches. Meron itong 2015 branches that are scattered through 549 cities. Number 4, 7-Eleven. Ang 7-Eleven naman ay may 1,902 branches scattered all over 388 cities in California. Kung familiar kayo dito sa susunod na to, Ginger People. Ang Ginger People may 1,426 branches na present sa 449 cities. Susunod sa Ginger People ay ang McDonald's, 1,224 stores that are present in 471 cities in California. Next is Tapacho Ramen na may 978 stores all over 331 cities in California. Next is Jack in the Box. 943 stores present in 370 cities. Next is Taco Bell with 882 stores present in 420 cities. And finally, Hungry Planet with 742 stores present in 309 cities. Ang source po nito ay Yahoo Finance na kumuha rin ng data sa scrapehero.com. Ang maganda dito sa update na to ay magkakaroon na ng mas malaking opportunities na pumili yung ating mga kababayan, lalo na yung mga estudyante, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, yung mga hindi pa tapos sa pag-aaral nila at kailangang huminto due to economic situations. Ito na yung opportunity mo para pumili ng magandang
pagkakakitaan na mas mataas ang minimum wage. So pili ka na sa pinakamalapit na store sa lugar mo, sa neighborhood mo. Whether it's Starbucks, Mary's Gun Crackers, Subway, 7-Eleven, Ginger People, McDonald's, Tapache Ramen, Jack in the Box, Taco Bell, o kaya Hungry Planet. So sana nakatulong itong update na to. Magbibigay pa tayo ng mas marami pang update sa mga kababayan natin all over the United States and maybe around the world kung sakaling makakuha tayo ng mga data na makakatulong sa inyo. Dagdag na inspiration lang po doon sa mga papunta pa lang ng Amerika. Kapag may maayos kang papel, for example, meron kang immigrant visa, madali lang ang trabaho sa Amerika. Kasi lahat ng entitlement mabibigay sa'yo. Magkakaroon ka ng access sa pag-open ng social security number. At yung social security na yon, yun ang isa sa pinakamalaking factors sa employment world. Ang importante lang, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Medyo challenging din mabuhay sa Amerika, pero maraming opportunities para sa mga entitled na magkaroon ng ganitong opportunities. Huwag lang po tayong sumubok ng, for example, illegal immigration o kaya mag-TNT or something like that. Kasi ma-jeopardize yung mga pangarap natin sa buhay. In the long run, marami kasing maraming mga challenges na nakaakibat yon. Pero ang masasabi ko lang dito, sabi ko nga, just to inspire yung mga nasa Amerika na o kaya yung mga papunta pa lang ng Amerika na may papel talaga, hindi mahirap maghanap ng trabaho sa Amerika. Mataas ang cost of living, oo. Pero pagdating sa trabaho, maraming trabaho, huwag ka lang aarte-arte. Mataas ang shortage ng manpower sa Amerika ngayon. Lalo na ngayon, after the pandemic, tumaas masyado ang need for manpower. Ang nagugutom dito sa Amerika, yun talagang masyado ng picky. Sana nakatulong ito sa inyo para mabigyan kayo ng update. Thank you once again sa pagsubaybay sa isa na namang episode natin dito sa Buhay Pinoy sa Amerika. Maraming salamat.